Hello guys! Welcome back to my channel. My name is Johannes and we are Johannes and John. Minus John. Wala kasi si John ngayon guys. Meron siyang dentist appointment. Ngayon, nakikita niyo ba ito? Ito na po yung mga requirements na isasubmit ko bukas dahil mag-a-apply po ako ng Shenzhen visa dahil in just less than a month, pupunta na po tayo sa Europe. Yes, pupunta po kami sa Greece, sa Turkey, sa Malta, and sa Spain. And nag-research na talaga ako this time guys dahil kung hindi niyo na itatanong, kung bago lang kayo sa channel ko, nagkaroon po ako ng bad experience sa previous travel ko dahil hindi tayo nag-research ng mabuti. Kaya sa mga nagta-travel, double check, triple check, especially pag hindi pa kayo American citizen, i-double check nyo talaga ang inyong mga documents dahil ayaw natin na magka-aberya, no? Kapag nandoon na tayo sa ibang lugar. Kasi ganito yung nangyari. Quick story lang tayo guys ha. 2023, may cruise po kami ni John sa Spain, Italy, Ireland, Iceland, UK. Ayan, 12 days po yun. Ngayon, pumunta pa talaga ako nun guys sa Washington. Bago yun ha, bago yung cruise namin, nag-research na po ako. Okay, hindi lang thoroughly. Okay, tumawag ako sa airline, hindi nila alam kung anong visa ang kailangan ko. Tumawag ako sa cruise line, hindi rin nila maipaliwanag sa akin kung ano ba talagang visa ang dapat kong kunin. And even sa travel agency, hindi rin nila sinabi sa akin kung anong klaseng visa ang kukunin ko. It's either ayaw lang nila magkamali or sa policy nila, ayaw nila magbigay ng wrong information kasi baka magkamali ako sa pagkuha ng visa, ayaw nilang masisi. Yun yung iniisip ko guys. Pero dapat kasi nasa website yan nila na kung hindi ka pa American citizen, kunin mo to na visa sa mga countries na pupuntahan mo ng ganito. Kasi ako guys, may idea na ako na Shenzhen visa, yun kasi Europe. When we say Europe, ang automatic na pupunta sa atin pag nag-research tayo sa internet, Shenzhen visa. Kaya nga minsan hindi na ako naniniwala sa pag-research sa internet. Kailangan tawagan mo talaga ang kumpanya, no? Para make sure talaga ba. So ganito. Pumunta kami sa Washington DC dahil doon lang po pwedeng kumuha sa VFS Travel ata yun, something like that. Pwedeng kumuha ng Shenzhen visa. Binigay namin ang itinerary doon sa travel agency na yun, ang mahal-mahal pa ng bayad ko. Nagbayad pa ako ng premium para makuha, ma-expedite ba, no? Hindi man lang nila sinabi sa akin na, Sir, itong bansa na ito, isang bansa na ito, yung Ireland. Hindi po kasama ito sa Shenzhen visa. Hindi sinabi sa akin. So ang kinuha ko lang, Shenzhen visa lang. Okay. Fast forward tayo. Ito na, travel na kami ni John. Airport na kami. Pagdating sa Netherlands, okay, nakalabas. Okay, interview, officer, okay. Interview, nakalabas sa Netherlands. Dito na ang malaking bad experience. Malaking problema. Check-in na kami sa cruise. Diba? Mag-check-in man yan first. Okay, passport. Tingin si officer. Nakita niya ang Shenzhen visa. Check. Okay, correct. Uy, sir, do we have any other visa? What are you talking about? Oh, it looks like you only have Shenzhen visa. Where is the Ireland visa? Doon na. Doon na. Gumanon-ganon na yung heart ko, guys, oh. Oh, do I have to get a separate visa for Ireland? Yes, because Ireland is now not part of Shenzhen area. Doon na. Parang mangiyak-ngiyak na talaga ako. Ngayon, sabi ko kay John, decision tayo. Ili-let go ba natin yung $10,000? Kasi ang mahal talaga guys. Kasi naka-balcony kami nun eh. So, kung hindi kami mag-cruise, mawawala. Mawawala, hindi marirefund ang pera. Basta, masasayang ang lahat. Okay? Ang excitement, mawawala. Basta lahat. Tapos, mas-stuck pa kami sa Netherlands in 12 days kasi yung ticket namin pabalik is 12 days. Actually, pwede naman i-rebook. Pwede naman i-rebook. Pero, ang iniisip ko kasi sayang yung $10,000. No? At saka po, nandun na tayo eh. Kaya sabi ko, hindi ko naiisipin, ang dami ng bash kay Jan nung time na yun kasi pinatuloy ko na kasi siya. Mutual yung aming decision na, okay, go ka na doon,
Sa cruise, 12 days, wala ako, hindi ako kasama, magpapaiwan ako dito sa Netherlands. Malaki naman, matanda na tayo. So alam na natin, maghanap lang tayo ng hotel, magstay lang tayo sa hotel for 12 days, no? Magtanong-tanong kung hindi, kung hindi, at saka may mga Filipino community naman doon, di ba? Magtanong-tanong sa mga, kung kani-kanino. Kasi marunong naman tayo magsalita, marunong naman tayo magbasa, di ba? So hindi tayo mawawala, wag tayong matakot pag nasa ibang bansa tayo. Okay, at saka Netherlands, mababait naman ang mga tao. Okay, so ito na. Hanap ako kaagad ng hotel. Ito pa, bago pa. Nagkaroon pa na maraming problema kasi 'di ba yung mga luggage namin tatlo. Nagmi-mix yung mga gamit. Kaya this time, pag nag-travel kayo ng inyong husband, kung ano yung maleta niya, yun lang yung mga gamit niya. Kung ano yung maleta mo, yun lang ang mga gamit mo. Yung time kasi namin guys, naghalo-halo. Yung brief ni Jan nandito sa kuan, yung mga medyas nandito, yung pantalon niya, yung damit niya, nag-mix-mix ba? So ang ginawa namin, nag-check-in na sa dyan, di ba? Hala ka, inutingkay pa namin yung aming maleta. Hala, nilipat yung mga gamit, ganito, ganyan, ganyan. Ang tagal pa namin natapos. So, ayun na nga guys. Fast forward ulit. Naghanap ako ng hotel and then nag-live ako. Kasi nung time na yon, okay, nagutom ako, lumabas ako, pumunta ako ng McDo. And then, nag-live ako. I'm here at Netherlands, alone, lalala, lilili. May isang kababayan natin na nag-comment, si Ate Pamela. Hi, Ate Pamela. Sinundo niya ako sa McDo. Dinala niya ako sa kanyang bahay. Ayun, nabuo ang friendship namin ni Ate Pamela. No? And, pinagluto niya ako, kumakain kami kasama pamilya ni Ate Pamela, nakilala ko yung dalawa niyang anak na mababait, and then pinaglaba pa niya ako doon guys, at saka pinagplancha pa niya ako doon, kaya thank you so much, at sa lahat ng mga nakilala ko na mga kaibigan na Ate Pamela doon, thank you. And sa mga susunod na araw, kasi June yun, Independence Day yun, di ba? Mayroong event doon na Independence Day. So, dinala ako ni Ate Pamela and pinakilala niya ako sa iba niya mga kaibigan. Marami din ako mga nakilala ng mga kaibigan natin from Belgium, at any mga neighboring countries na nagtipon-tipon kasi sila sa Netherlands eh. Tapos ayun, pumunta kami sa, ang dami namin mga pinuntahan na mga tourist spot. Sa Netherlands, dinala ako ni Ate Pamela. And then sa mga susunod na araw naman, nakilala ko na naman ang isa sa ating kababayan. Nag-message siya sa akin, si Ate Geraldine. Hi! At ang kanyang napakabait na pamilya. At alam nyo ba, blessing in disguise, ang pagkaiwan ko sa Netherlands. Kasi nakapunta ako sa Paris. Dinala ako ni Geraldine. Actually, nag-bus lang kami, guys. Grabe, no? Ay, yun pala. Paris, France, Netherlands, and Belgium, makuan mo lang pala siya guys. Pwede mo lang siyang ikutin sa isang araw. Pwede ka mag-bus, pwede ka mag-train. Pag train, mabilis. Mas mabilis ang train. Medyo mas may kamahalan lang. So ayun, pumunta kami ng Paris. First time ko na makapunta sa Paris. Si Jan nga hindi pa nakapunta sa Paris. So ayun, nagpasalamat naman ako guys, no? Na parang yung pagkaiwan ko sa Netherlands is blessing in disguise. Talaga. So ayun, nagpasalamat ako doon sa mga Pinoy na nakilala ko at tinulungan nila ako, inalagaan nila ako doon sa Netherlands, no? Hindi naman talaga totally na naging bad experience. Bad experience turned into a good one. So, ang paalala ko lang sa lahat ng mga nagta-travel, double check, triple check ninyo ang inyong mga requirements. Okay? Para hindi kayo magkaroon ng aberya ba pagdating sa lugar na inyong pupuntahan. Kaya ako, ginather ko na lahat ng mga requirements ko. Ang kulang ko na lang dito is ID picture. Kasi pumunta kami kahapon sa CVS, pumunta kami sa Walgreens. Wala po silang guys, wala silang 2x2 lang meron sa kanila doon. Ang kailangan ko kasi na picture para sa visa ko is 35mm by 45mm. So, doon lang kami pupunta sa travel agency kasi last time doon din kami kumuha. And also, kailangan natin ng travel insurance. Pinaka-importante talaga yan kasi syempre kailangan, travel or health insurance. Ayan, travel/health insurance. Kasi isa yan sa mga requirements sa pagkuha ng visa. Nandito na yung aking mga bank statement of account. Ayan, mga flight details, itinerary, saan kami mag-i-stay ni Jan, ano yung cruise. Ayan, kumpleto na ito and kailangan ko pa pala ng mga tax documents and then mga COE. Yan lang naman yung mga pinaka-importante. Government ID, W2 or yung mga tax, basta yung mga tax guys,
yun yung mga kailangan i-submit natin tomorrow. And hopefully, mabilis lang ipa-expedite ko ito. Siguro, magbabayad lang tayo ng extra para mas mapabilis yung process. So, ayun guys, shout out sa lahat ng mga kababayan natin na nagtatrabaho sa cruise. Magkita-kits po tayo dyan sa Malta, Turkey, and Greece. And also, mamimili pa pala ako guys ng mga pasalubong ko para sa kanila. Usual lang na pasalubong, mga simple na mga pasalubong. Yung mga pagkaing Pinoy na na-miss na nila kainin. Kagaya ng mga sardinas, mga pancit canton, mga sitsirya. Meron naman yan guys sa mga lugar na pupuntahan nila. Kaso nga lang sobrang mahal ng mga yan. No? Kaya nagbibigay ako sa kanila. Yan na talaga ang ano ko, parang panata, di ba? Ni Johannes Anjan. Na kapag pupunta kami sa cruise, nagdadala kami ng mga simple pasalubong para sa ating mga kababayan. Kasi alam naman natin guys na sub-sub sila sa trabaho, 12 hours pa nga yung iba, 10 to 12 hours sila nagtatrabaho sa isang araw at wala po silang day off. Wala pong day off ang mga yan. So, yan lang po yung simpleng, bukod sa mga tip na binibigay din natin, no? Yan lang po yung simple joy na ibibigay. Kasi, siguro mura lang yan para sa inyo guys, no? Yung mga pancit canton, mga delata. Pero para sa kanila guys is, ano na yan, premium. O, di ba? Bililhon. O, kumbaga sa mga Bisaya, bililhon. O, di ba? So, ayun lang guys, ang ating update for today. So, kung mag-travel po kayo, make sure complete ang inyong mga documents. And also, update pala sa aking oath-taking, wala pa. Matagal na po tayong nakapasa sa ating citizenship guys, pero hinihintay ko pa rin yung aking oath-taking. Hopefully, hindi siya lumabas kapag nasa biyahe tayo. Otherwise, okay lang din naman. Mag-book na lang kayo ng flight pabalik, 'di ba? Or nasa Philippines tayo. Kasi after po ng travel namin sa aming cruise, ay didiretso po kami sa Philippines at magstay siguro kami ng 4 to 6 weeks para makasama ang aking pamilya. And after that, babalik na ulit kami dito. And wala nang trabaho si Jan wala kasing trabaho si Jan ng June, July, August, September. 4 months kasi na walang trabaho si Jan. So, pagbalik natin dito ng August, September, not sure kung mag-cruise ba tayo ulit or siguro pupunta kami ni John sa hindi ko lang alam kung ano yung gagawin natin sa August. Hindi pala. Busy pala ako niyan guys sa business dito. August, September. And then, harvest season. Harvest season na rin kasi niyan guys ng aming avocado and mangga. So, busy ako niyan sa pagpapashipping. No, sa mga kababayan natin na gustong bumili, no, ng ating mga prutas dito sa Amerika. O 'di ba? Isa pa 'yan, guys. Isa pa 'yan, guys, sa mga sideline ni Johannes. Nagpapasalamat talaga ako na maraming prutas dito sa garden ni Johannes and John, 'di ba? Kasi every year talaga na mag-share tayo, no, sa mga kapitbahay or sa ating mga followers, 'di ba? Ng mga prutas. So, yun lang guys ang update ko for now. Thank you so much and good night, Philippines. Salamat sa inyong panonood. Bye-bye!